pagka tayo mga truck driver or owner operator, kailangan mag-invest tayo ng mga tools, mga basic tools lang. So for just in case na may mangyari or may mga kailangang kalasin for emergency, so meron tayong mga tools na nagagamit. Kailangan bibili yung tools, yung pangmatagalan yung gagamitin. So ayun, good morning mga kabiyero. At oras ngayon is 9 o'clock in the morning dito sa Saskatoon. So magre-reset ako ngayon dito sa Saskatoon dahil naubusan ako ng oras. So ang oras ko na lang ay ang oras ko na lang na natitira na drive ngayon para magtrabaho, para mag-drive is yan, 18 minutes na lang. So nangyari kasi sobrang busy sa biyahe. Sobrang busy ng biyahe namin ngayon. Nakadalawang balik ako ng Edmonton. So yung Edmonton, kaya naman siya sana ng dalawang trip sa loob ng isang linggo. But yun nga, pagka masama kasi ang panahon, pagka ganitong winter, medyo mabagal yung takbuhan. Then yun, kaya nadidelay yung biyahe. Pero yun, sinamantala ko na rin habang maganda yung daan. Yun nga lang, nagpatagal lang kasi sa akin is yung yung hangin. Napakalakas kasi ng hangin. So yan yung mga truck. Dito ako sa Flying J sa Saskatoon. Yan. And then yun, habang ako magre-reset dito, so maggagawa ako nitong aking truck kasi may nasira kasi dito. So yun, doon sa chinek ng MPI, tsaka doon sa ginawa, doon sa akin doon sa hood. So nag-tight yung hood, hindi siya masyado mabuksan. So napersa ko siya. So yan, naputol yung handle. Naputol yung handle. Dito naputol. So hirap ko siyang buksan ngayon. Nakabili na rin naman ako, pati cable. Papalitan ko na rin ang cable. So bagong gising ako So magre-reset ako ng 36 hours dito. So naka 12 na ako. 32 na lang. 34 hours na lang ako mag-stay dito. So tomorrow mabibigyan ako ng oras. So bakit nauubos yung oras at tuwing kailan ka mabibigyan ng oras? So nag-start ako ng Sunday. And then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday yung pampitong araw ko, which is ngayon. So kahapon ubos na agad yung oras ko sa loob pa lang ng 6 na araw. So kasi ang rules ay 70 hours in 7 days. So pag naubos mo na yung 70 within 6 days, wala ka ng driving time ng pa 7 days. So kaya ang mangyayari, marireset ako ng hindi oras. Kasi kahit magantay ako ng recap, ang recap ko is Sunday pa rin. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sa pa 8 days ka pa bibigyan ng oras kung ano yung ginamit mo nung Sunday. So yun ang tinatawag na recap. Kung ano yung dinerive mo nung unang araw, yun yung ibabalik. So yan, pakita ko sa inyo. So yan 11 hours and 31 days yung dinerive ko nung unang araw. After ng reset ko, nung unang reset ko na 36. So siya yung babalik bukas 11 hours and 49. But instead na ito lang yung gamitin ko bukas, kasi recap ko nga ng Sunday. So ilang oras na lang naman, reset na rin naman ako ng 36. So antayin ko na ng 36 para ma-reset tong oras na to. Magiging 70 ulit, babalik siya ulit ng 70. Yan, 70 cycle, 70 hours and 7 days. Ganun yan. Yun yung rules ng regulation ng hours of service dito sa Canada and US.
So ibig sabihin, kahit anong gawin mong busy sa biyahe, kung wala ka ng oras sa 70, same pa rin yun ng the way na magtrabaho, kasi yun nga lang ang ina-allowed na hours na magtrabaho ang isang truck driver. 70 hours in 7 days sa Canada and 70 hours in 8 days sa US. Kaya mas mahaba ang waiting time sa Amerika dahil 8 days ka lang allowed mag-work, then or 8 days mo lang pwedeng i-consume yung 70, then magre-recap ka na ng oras sa pa 9 days. So medyo mahaba, unlike dito sa Canada 7 days, then pa 8 days magkakameron ka na ng cycled hours, or depende sa'yo kung paano mo didiskartehan yung oras mo. Ako kasi ginagawa ko, instead na kagaya ngayon, mag-aantay ako ngayon ng 24 hours today, Saturday, kasi tumigil ako kagabi. And then magre-recap naman ako tomorrow ng midnight. So instead na tumakbo ako ng madaling araw at garbage hours yung gagamitin ko, tatakbo na lang ako bukas ng around 9 para kumpleto yung oras ko, 70 hours. Balik ulit ako ng 7 days. So pwede na ulit akong humingi ng biyahe para tuloy-tuloy ulit yung biyahe ko. So papakita ko sa inyo bukas yung oras. So for now, maggagawa muna ako ng aking truck. So ito yung switch ng aking ng aking fog lights na dilaw. So malaking bagay siya sa winter. Ako lang nagkabit niyan. So yun, at try kong palitan. Medyo maganda-ganda naman ang weather. Ang temperature ngayon dito is negative 11, feels like 15. So mamaya-maya naman ay bababa ng around negative 9 or negative 2. So yun, at aking papalitan mamaya bago ako mag-shower, then mag-lunch. So ganun ang buhay ng isang truck driver dito sa Canada. And I don't know kung meron dito mga nag-aantay din. So kaya dito ako nag-stop is magsha-shower muna ako mamaya. So gawin ko muna to bago ako mag-shower. So yun, shoutout sa lahat. At pasensya na kayo at hindi ako masyado nakakapag-upload. Kasi yun nga, focus muna tayo sa sa ating mga ginagawa. So pag ganito lang may mga bakanting oras, yun gawa natin. So shoutout nga pala kay Pinoy Tracker, kay Manoy, kay Manibelang Pinoy, at sa lahat ng mga truck driver. At yun, so yun, magagawa muna ako nitong truck para naman try ko rin mag-greasing kasi may dala-dala akong grease gun. Yung nakabili kasi ako ng cordless na grease gun. So habang may time, bigyan natin ng time din yung ating unit para naman hindi tayo para naman hindi magtampo sa atin, or para hindi na tayo pabayaan sa daan. So the way na inaalagaan natin yung ating unit, the way din tayong inaalagaan ng ating ginagamit na unit. Parang tao lang din yan, marunong makiramdam. So yun, at let's see kabiyero, no? At yun, ready ko lang yung aking mga gamit, mga tools. So yan, nilabas ko na. Hindi ko na nilabas lahat para hindi ako masyado marami magligpit. So naglabas ako ng impact, mga bits yan, mga iba-ibang size yan, mga torque, allen, at saka mga screw. Yan, marami design. So yan, pangtanggal ng cable, yung long nose. So ito yung naputol. Yan yung naputol. Hindi siya mabuksan eh. So kakalasin ko to. At so yun, at pagka tayo mga truck driver or owner operator, kailangan mag-invest tayo ng mga tools. Huwag tayong puro sabi lang ng mga kita-kita na yan, yung mga income na yan, mga kinikita sa pagbiyahe. Bago hindi ka naman nakakapag-invest ng hindi man tayo nakakapag-invest ng mga tools, mga basic tools lang.
So for just in case na may mangyari or may mga kailangang kalasin for emergency, so meron tayong mga tools na nagagamit. So wag kayo bibili ng mga mga ano lang na tools, yung bang kailangan bibili yung tools yung pangmatagalan yung gagamitin. So yun, expenses naman ng business yan eh. So yun, baklasin ko lang dito. So kunin ko lang yung parts na binili ko. Noong isang araw ko pa to binili. So ito yung cable. Ito yung parts. Ito yung parts na naputol, which is garbage na. So ito yung kapalit. Bago. Dito siya naputol dito. So dito kakabit yung cable. So yun, kakabit ko muna. Tanggalin ko muna pala bago ko ikabit. Then ito yung cable na nag-stock. So let's see kung mapapalitan ko. Tigas na yung cable. Kailangan ba kasi dito? Cable na to. Jeez, nasa akin. Ilabas ko. Yung matin kasi sumasabit. So masabit kasi yung mga mat. Meron pa dong isa. Pagka kasi katamaran ng pinairal, walang mangyayari. Puro asa sa paggawa. Kapag puro asa sa paggawa,
nating tanggalin. Lapit na. So ito na lang naman. Ako, meron pa yata dito. Meron. Aha. So ayan, nabaklas ko na. So ito yung kailangan kong palitan. Itong cable na to. Itong hood latch na to. So paano palitan? Meron siyang pin dun, which is paano ko tatanggalin? So kailangan ng pin. So kukuha ko ng pangsundot. Punasan muna natin para matanggal yung alikabok bago natin palitan. So maganda yung malinis. Okay. So ito pa oh, dami alikabok. Puro alikabok na ito. So kailangan ko ay flat screw para matanggal yung clip. Kailangan natin ang liwanag. So ito lang natin dito. Anong problema natin yan? Paano ko makakakalas? Kailangan ng panghook. Pang sikwat na hook.
long nose. Hindi kaya yata. Yun, natanggal. Oo ha. So ito yung lock. Kasi yung pamalit ko. So ito yung pamalit. Tapon natin yan. So dito kailangan ng pin. Yun. Pangit pang may gloves eh. Hilaw na lang tayo. May mga washroom dyan. Ganyan siya oh. So yan, ganyan dapat siya. So kakulay naman. So okay. So lagay na lang natin ito lock. Long nose. So ganun lang magpalit. Mas matagal pa yung magbaklas. Nating hipitan para hindi matanggal. Kailangan hindi matanggal. Yun. Nag-lock. So okay na. Hindi na siya mababaklas. Kalak na. All goods. All goods in the hoods. So cable naman ang papalitan ko. Cable. Let's see. So yun, baklas ko na yung cable. Babaklasin ko na pala yung cable dito. So ang problema, nasa masisikip. So nabaklas ko na siya sa loob. Dito na lang. Matitigas kasi yung rubber. Tingnan natin yung bago. Rubber na ganyan. Ito kasi yung bago, may rubber na ganyan. Ang problema ko, hindi ko mabaklas dito. Matigas kasi gawa ng malamig. So subukan ko ulit. May konti. So ang kailangan ko ay hilahin ko siya palabas. Hilahin palabas yung cable. So ito siya oh. So yan, natanggal ko na yung lumang cable. So papadaanin ko na lang yung bago. So bago ko ikabit, ako muna ay magwa-warm up. At malamig na. Malamig na. So yun, kakabit ko muna yung bago. Hirap gumalaw talaga guys pagka ano. Hirap gumalaw pagka malamig. Hirap talagang gumalaw. So magwa-warm up muna ako ng kamay. Then magwa-warm. Papawarm muna ako kamay. Then
kabit ko yung bago. Ganda kasi malamig. So yan, naikabit ko na yung bagong cable, naikabit ko na yung lock. Hindi ko na masyado napakita sa inyo kasi malamig sa labas. So yan, nalagyan ko na rin ng strap, wire strap. Putulin ko na lang, masyadong mahaba. Para hindi na masyadong marami tingnan. So yan, babalik ko na lang yung mga cover. And kakabit ko na lang yung bagong cable to. Padadaanin ko na lang siya. So babaguhin ko na lang siguro kung saan siya dumaan. Dalawang side, yung kabilang side pinalitan ko na ng bago. So siya yan maluwag na siyang batakin. So yan, let's see kung anong mangyayari. Babalik ko muna lahat. So unahin ko muna ibalik tong mga sa loob bago yung sa labas para mas madali. So dito ay balik ko kaya ng ayos. Kailangan mabalik natin ng tama para matesting natin. Mating kasi nagpapasikip. Dito siya dumaan, dito sa loob. Dito siya sa loob. Sa loob siya dadaan. Saan yan? May clip. May clip. Kailangan lumusot dito, left and right. Hindi pwede magkabaliktad dyan. Okay, so tunilin muna natin dito sa ilalim para di gumalaw. Mga tornilyo kasi siya eh. So hindi lang malamig, mabilis lang matapos sana to. So malamig talaga eh. So but anyway, at least napalitan ko na cable. Bago na siya. At least bago na. Ang tanong na lang is kung gagana, baliktad pa. So yan, nakabit ko na tong handle. So yan, ito yung bagong handle. Yung cable nakakabit na rin. So kailangan ko na lang siya doon. So ito lang, secure ko na lang to lahat para nakabit ka. So yan, meron ako ditong pop-up doll. Pop-up doll yan, kinabit ko rin yan, pop-up doll. So yun, at least na-check din natin yung mga joint. May joint kasi dyan yun. Wala naman play, okay naman. So yun, balik ko muna lahat. So yun, naibalik ko na lahat. So yun, napalitan ko na rin ito. Naibalik ko na yung cover. Punasan ko na lang yung mamaya. So yung aking pop-up doll. Pop-up doll. Yung aking cable ng pag-light. Facing ko na lang din. So ito na lang cable aking ayusin. Saan ko patadaanin. And
ayusin ko lang o kaya padadaanin. So yun, kuha ko muna ng paraan. Mamaya ko na napapakita sa inyo pagka nililinya ko na. Bili lang ako ng wire strap o tie wrap. So yun naikabit ko na yung aking mga cable. So yan, naka tight na yan. So ganda yung pagkakaw yan. So ang gagawin ko, sprayan ko na lang siya ng WD para na-lubricate. So yun, na-secure ko na rin doon. So lagyan ko ng WD pati yung kabila. Itong kabila ganun din, bago. So yan, kailangan na-lubricate kasi pagka malamig masyadong tumitigas yung mga, may mga grasa siya kaso tumitigas. So yun, subukan ko na lang. Let's see. So yan, make sure ko lang na nakabit yung dalawang cable bago ko testingin, baka hindi na naman gumana. So yun, testing. So yan, nag-lock. Medyo ano lang siya. Ayun, lock. So testingin ko ngayon, i-unlock. Napakadumi. Yun, okay na. So mabubuksan na siya. Alright, bubuksan. Okay na. Mas maluwag siya ngayong buksan. Oh, lubay. Lubay siya ngayong buksan. So yun, mag-aantay na lang ako ng oras ko. All goods na, nagawa ko na lahat. And yun, at kakain muna ako. At paugas ako din muna siguro si Volvotron. Kakaawa naman, sobrang putik na.